Good afternoon, my dear brothers and sisters. Today in the Gospel, we heard Jesus saying, "Woe to you! Woe to you to Chorazin, to Bethsaida, to Capernaum." Why is the Lord saying that? What does that mean? Woe to you is a warning from Jesus. Why? Because Bethsaida, Capernaum, and Chorazin, ano pong nangyayari sa kanila? Nagiging pasaway sila, kaya yung ating Panginoon, sinasaway na sila. Kahit na maraming magagandang bagay na ginawa yung Panginoon sa kanilang mga lugar, sa kanilang bayan, ano po yung nagkukulang sa kanila? Nagkukulang po silang tanggapin at gamitin yung mga biyayang natatanggap nila para baguhin yung kanilang mga buhay, para patuloy na silang maniwala sa Diyos, patuloy na silang magtiwala at sumunod sa Diyos. And this is also a warning to each one of us. Each day of our lives, the Lord is giving us the gift of His presence, the gift of His Word, the gift of His sacrament, many gifts, the gift of reconciliation. Maraming biyayang ibinubuhos yung Diyos sa bawat isa sa atin. Pero magkakaroon lamang ng talab iyon sa ating mga buhay kapag hahayaan natin na yung biyaya, baguhin talaga yung ating mga kalooban. Kasi kung wala tayong gagawin sa biyayang natanggap natin, hindi natin hayaan na ito ay baguhin yung ating mga kalooban. Sayang lamang yung mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. For example, for us to be able to understand it better, I will give you an example. When I was still a seminarian, meron po akong isang kaklase po. May mga pagkakataon po na nagbabahagi po siya ng pagkain sa amin. Pagtikim po namin sa isang pagkakataon na nagbahagi po siya ng pagkain sa amin, pagtikim po namin parang bulok na. Yun pala, expired na. At sa mga sumusunod na pagkakataon na nagbabahagi siya ng pagkain, nagbabahagi pala siya kapag malapit ng mabulok. Tinatago niya muna sa kanyang kwarto. Kapag hindi niya na mauubos dahil malapit ng mabulok o kaya bulok na, tsaka niya lamang nilalabas. Ano pong ibig sabihin noon? Kapag yung mga biyayang natatanggap natin sa Diyos, tinatago lamang natin, hindi natin ibinabahagi sa iba, those blessings will just be a waste. Mabubulok lamang yung mga ibinibigay sa atin. Hindi na rin natin mapapakinabangan at hindi na rin mapapakinabangan ng ibang mga tao. Kaya, ang isa pang napakahalagang paalala ay kapag tayo ay binibiyayaan ng Diyos, tanungin natin ang Diyos kung paano ba tamang mag-respond sa mga biyayang ipinagkakaloob niya. Para hindi masayang sa atin, hindi masayang sa ating kaligtasan at mapakinabangan din ng ating mga kapwa. Yung napakahalagang pinapaalala po sa gospel ay yung ninanais ng Diyos na mangyaring repentance sa bayan ng Chorazin, ng Bethsaida at Capernaum. Ano po yung pinapaalala sa atin dito? The grace of forgiveness through the presence of God will always be available to each and every one of us. And the proper response, when God offers us forgiveness, the proper response is repentance. Kapag pinapatawad tayo ng Diyos, binibigyan tayo ng mga grasya, nawa, huwag nating sayangin iyon, bagkus magbago na yung ating mga buhay. Ano pong halimbawa nito? Meron po akong kakilala, isa pong kaibigan, dati po siyang nalulong sa sugal. Di ba po marami na ngayon mga online gambling. Pwedeng sa una, okay para sa atin, pero kalaunan po,
hindi nito tutulungan talaga yung ating buhay. Alam niyo po, yung kaibigan kong ito, nalulong sa pagsusugal, nabaon sa utang, di niya na alam kung saan tatakbo. Tumakbo po siya sa tatay niya. Binigyan naman ng tatay niya o sige, bibigyan kita ng pangbayad sa utang mo, pero tumigil ka na. Alam niyo po, kung gaano kalaki yung ibinigay ng tatay, napayapa naman po yung kanyang kalooban. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot, when he received the money from his father, alam niyo po kung saan niya ginamit yung perang iyon? Pinangsugal ulit. Natalo ulit. E di mas nabaon siya sa utang. Yung biyaya sana ng pagliligtas ng kanyang tatay sa nauna niyang utang, kung ginamit niya sa pagtigil na, e di sana mas maayos yung kanyang buhay. That's why, my dear brothers and sisters, this is really a calling for each one of us. Let us look at our lives. Let us look at the blessing that God is pouring out on us. And let us evaluate our response. Yung tamang response sa pagpapatawad ay pagbabago. Sa biyaya ng panahon, ng talento, ng kayamanan, paggamit ng mga bagay na iyon para sa paglilingkod sa Diyos, pagbabahagi sa kapwa. Yun nawa yung ating patuloy na maalala. Kapag tayo ay binibiyayaan, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na tumugon ng tama o kaya naman ng mali. Nawa, sa araw na ito, maalala natin na tumugon ng tama sa bawat biyayang ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen.